Magandang araw po. Ito po si Kuya Percy from Best Budget Business Center. Yung ating business po ay multi-division business po tayo, no? So, meron po tayong car division, meron po tayong health division, meron po tayong life insurance division, meron po tayong property division. So, ngayon, ang i-discuss ko po sa inyo ay yung ating car division. Ito po yung best budget cars. Yung aming battle cry po is best na, budget pa, saan ka pa. So, we are in the business of helping our kababayan and helping people save more money. So, hayaan nyo po na mag-maintain ako ng aking kopya para wala po akong malimutan. So, this is designed for you to understand kung ano po yung mga advantages na ino-offer ng Best Budget Business Center, Best Budget Car, no, yung ating car division. So, andito po kami to help you, no, to help you save money, to protect you, and to guide you. We are also here to help you to come up with a wise decision, no, without pressure po, no, take note po, without pressure. By the way, you can walk away, you can walk out anytime kasi kami naman po i-guide lang po namin kayo, bibigyan lang namin po kayo ng mga information na sa tingin namin na makakatulong sa inyo. So ang goal po natin ay makuha po natin yung budget nyo at yung inyong plano. Dapat pasok sa budget nyo, pasok sa plano nyo, at dapat gusto nyo yung sasakyan. So, yun lang po ang goal natin. So, meron po kaming, ano po yung advantage nyo sa best budget cars? Kami po ay wholesaler, no? Ako po si Kuya Percy, I am one of the owner. Tapos may mga business partner po tayo. At ang maganda po sa atin, meron po tayong group of wholesaler. Ito po yung tinatawag namin na Best Budget Cars Group of Wholesaler. So, may mga iba't ibang team po tayo. So, in the meantime, isang team lang muna ang tutulong sa inyo. Hopefully, makuha na po namin yung solusyon at sagot dun sa mga pangangailangan ninyo. Ano pong advantage nyo? Siyempre, the word itself, wholesale, ibig sabihin yan, mas mura po yung sasakyan sa atin. Yung nakikita nyo po na mga car dealer sa mga kalsada, these are mostly retailers, no? Yung iba dyan, kami lang po ang nagsusupply, no? So, syempre, pag bumili sila sa amin ng sasakyan at sinuplayan namin sila ng sasakyan, may patong na yon. Ang advantage nyo sa amin, kung hindi nyo makuha ng wholesale price, at least special price po. Advantage na kayo kagad dun sa price. Ano pa po yung advantage nyo, no? Number 2, no, na major advantage nyo. Direct na po kayo sa amin. Tulad ko, nakadirect na po kayo sa akin. Ako po ay yung owner. At yung ibang makakausap nyo po, mga owner po yan, no? So, halos kami na po yung direct na makakausap nyo. Kasi pag nag-walk-in kayo sa mga ibang provider at sa, lalo na sa online, ang usually pong nakakausap natin, di ba po, ay agent. Tama po. So, yung agent po, meron po yung sales manager. So, dalawa na kagad. Kung ito ay inyong ipapa-finance, ang magfa-facilitate po niyan ay yung finance manager. So, tatlo na po yun. Yung pong tatlong yan, normally, meron naman pong sweldo yan, may commission pa yan. So, of course, nakakadagdag po yan sa costing ng kanilang operation at sa total price ng inyong bibili na sasakyan or sa total deal nyo. So, since nakadirect na po kayo sa amin, wala na po tayong ahente, wala na po tayong sales manager, wala na po tayong finance manager. That's another advantage, no? So, hindi na po madadagdagan yung costing ng bibili nyong sasakyan, no? Wala naman pong masama, yung normal naman po sa isang organization, lalo na sa company, lalo na sa mga sales. Meron silang sales agent, meron silang sales manager, at meron po silang finance manager. But yung platform po kasi natin, we are in a business of helping people save money. So nag-iisip po kami ng iba't ibang paraan kung paano po mababawasan yung inyong bibilhing sasakyan po sa amin, yung kukunin nyo sasakyan, yung total transaction po natin. So, yun na po advantage nyo, no? So, number 1, wholesale or special price. Number 2, wala nang mga
parang added cost like sa mga employees na tatlo na yan. So ano pa po ang advantage nyo? Dito sa amin, sa aming best budget cars, hindi nyo na po kailangan humingi. Sasabihin ko na rin po sa inyo yung standard muna rito sa New Zealand. No? Dito sa New Zealand, pag kumuha ka ng sasakyan, automatic, may kasama na po yung 3 months na registration. Hindi po katulad sa Pilipinas yan na isang taon. Dito, normal yon. Across the industry, bibigyan po kayo ng 3 buwan. So sa amin po, hindi nyo na kailangan humingi. Bibigyan po namin kayo ng free 1-year registration. So total of 12 months po yan. Yan na po yung isa pa sa mga freebies natin, ano? Aside dun sa wholesale, aside dun sa wala ng additional costing sa mga tao, yon yung mga freebies natin, bilangin natin, no? Number 1, free 1-year registration. Number 2, dito sa New Zealand, pag kumuha ka ng sasakyan at kukunin mo na, let's say kukunin mo na from the car yard o sa opisina nila o kung saan showroom man yan, lalagyan kayo ng 3 litro. More or less, yan po yung talagang standard. Para lang makaabot kayo sa gas station or kung malapit ka lang, makauwi ka man lang. Sa amin, hindi nyo na po kailangan humingi. Standard po sa amin, more than 5 years na po namin ginagawa yan. Bibigyan po namin kayo ng free full tank. In fact, nung nagtaas nga nung presyo ng gasolina, nag-meeting nga kami, sabi namin, are we still going to provide yung full tank sa ating mga kabayan? But we decided, since yun na po kasi kilala na kami doon na nagbibigay kami niyan, so we have decided to give you a free full tank pa rin. So yan, regardless, kahit saan ka sa New Zealand, kahit nasa South Island ka, Northland, North Island, Palmerston, Wellington, Tauranga, Whangarei, Gisborne, Northland, North Island, Auckland ka man, bibigyan namin kayo ng full tank. Okay, so yun yung number 2. Number 3, dito sa New Zealand, siyempre yung pagkukunin nyo na yung sasakyan nyo, normally yung sasakyan nakaparada yan sa kanilang mga yard, no? Siyempre naalikabukan yan, kailangan linisan. So sila, lahat naman sila, ordinary car wash at saka vacuum ang ibibigay sa inyo. Tama naman po yun. Kami po, bibigyan po namin kayo ng free premium first class grooming po, no? So, ano ibig sabihin ng first class grooming po natin? Meron po kaming buffing machine, kinakat and polish po natin yung buong sasakyan, hindi lang 1 beses, 3 beses. So, tawag namin dyan, 3-stage cut and polish po. Kasi gusto po namin, pagdating ng sasakyan sa inyo, mukhang brand new po yan, ano? So, yun po yung tinatawag namin na premium grooming. Tapos yung detailing natin, pati loob niyan, lilinisin natin mabango. As in, mukha talaga at amoy brand new siya. So, yung pangatlo sa mga freebies natin, ha? Tandaan nyo po yan. At saka itong video na to, pwede nyo pong ulit-ulitin ito. Okay, ano po yung pang-apat na free namin? Dito sa New Zealand, pasensya na po kayo, meron po tayong mga provider na dahil tumatakbo naman yung sasakyan, hindi na po nila na full service to. Ano po yung full service? Ito po yung change oil, change of oil filter, change of air cleaner, no? At may mga sasakyan na kailangan palitan din po ang transmission oil, no? Hindi naman lahat, pero may mga sasakyan na alam namin na kailangan talagang palitan kasi it will affect the performance of the engine of your car, especially pag matagal mo nang ginamit. So, pag hindi to properly na maintain, maganda nga yung sasakyan mo, madali naman masira kasi hindi siya properly and fully serviced, no? So, sa atin, hindi lang po natin ginagawa yan, premium oil pa ilalagay natin, premium oil filter, premium air cleaner, at yung transmission po natin, premium transmission oil ang pinapalit natin. So yan po, so yan, 4 na po yan. Ano pa po yung pang-5? Dito sa New Zealand, yung ORC ay hiwalay pa talaga yan. Ano ba kuya yung ORC na yan? Yung ORC, yan po yung on-road cost. That is actually more or less $600 to $700 pa yan additional, no? Ito po ay
Hindi namin pinapangakong sobrang-sobrang 100% na ibibigay namin, pero usually, ibinibigay na rin namin to ng free. So, 95% more or less, i-free na rin po namin sa inyo yon. Pero yun usually, hiwalay po yun, no? Yung ORC, yan tawag dyan ay on-road cost, no? Yan po yung plate number at saka yung mga ibang government payments, no? Standard po yan. Ngayon, kung ikaw ay nasa malayo, nasa South Island ka, Northland, meron din po tayong free delivery, no? Nagpapa-free delivery rin po tayo anywhere in New Zealand. Pero kung Auckland ka lang, mas maganda puntahan mo yung sasakyan para mas na ikaw na lang din ang kumuha at we can give you additional discount, no? Tapos lahat po yan ang mga sinabi namin. Terms and condition applies po yan, ha? Tandaan nyo po. Although yan po gusto namin ibigay sa inyo lahat kasi iba-iba po ang profile natin, iba-iba po ang situation natin, iba-iba po ang credit score natin, iba-iba po ang transaction. Kaya may mga situation, hindi naman lagi, pero napaka slim naman na hindi namin maibigay lahat yan. Usually, yung lahat na yan, na freebies na ibibigay natin, no? Ulitin natin, ano yung binibigay natin? Free full tank, free 1-year registration, free premium grooming and detailing, free premium service, ORC, free ORC, free na rin po dyan ang ating delivery. At yung warrant of fitness pala, bunti ko na malimutan, kasama rin po dyan. Ano? So, yan po yung mga free natin na hindi nyo po makukuha. At sinabi ko naman sa inyo kung ano yung standard lang, no? So, ulitin ko po, no? Dito sa New Zealand, 3 months lang ibibigay. Kami bibigyan namin kayo ng free 1-year registration. Pag kukunin mo na sa sasakyan mo, lalagyan lang 3 liters. Kami, bibigyan po namin kayo ng full tank. Tapos, yung kanila, ordinary car wash, kami po premium grooming at saka detailing. Tapos yung iba nagpapalusot lalo na pagbaba yung bibili. Ano kaya pagtingin nilang walang alam sa sakyan, hindi na po nila full service, no? Kami lang, hindi lang namin full service, premium service pa po tayo. Tapos yung iba po, yung ORC, kadalasan pinababayad pa po sa inyo. Kami po, free po namin ibibigay sa inyo yon. Ang delivery rin po, lalo na pag malayo, babayaran nyo rin po yun. Kami, ibibigay po namin sa inyo ng free, no? Yung warrant of fitness, yung WOOF, free na rin po. And again, at the end, terms and condition applies. We want to give everything to you, no? Maaring lahat yan mabigay namin, pero slim naman na hindi natin mabigay lahat. Minsan, may isa o dalawa na hindi namin na ibibigay due to different profile, different issues, different credit score, no? Sa susunod, i-explain ko naman sa inyo ano po yung credit score, ano po yung profiling natin. Kasi syempre, iba-iba naman po yung ating visa. Merong citizen, merong permanent resident, may resident, merong work visa, merong student, may open work visa. So, iba-iba po yan. Pati ang lisensya po natin, iba-iba. May international, may full license, may restricted, may learner. So, depende po yan. Pag nakita po natin na maganda naman, malamang lahat po yan makukuha ninyo. Okay, punta na po tayo sa paano po natin pinaprocess. Kaya ko po ito ginawa kasi para pwede nyo pong ulit-ulitin itong video na to. Bago ko po kayo tawagan, ito po sana ang ginawa ko na video para mas maintindihan nyo po kung ano yung mga processing natin. Meron po kaming dalawang stage ng processing natin kung ikay naghanap ng sasakyan. Maaring ikaw ay recommended, maaring ikaw ay bago rito sa New Zealand, maaring matagal ka na rito sa New Zealand, pero this is a very important information. So, dalawang stage po meron tayo. Stage 1 at saka stage 2. Yung stage 1 po namin, ito lang po yung inquiring. Tulad po ng ginagawa natin ngayon, nag-i-inquire lang po kayo. Sa inquiry lang po yan, pricing lang po siya, canvassing, at saka estimate. Diyan lang po tayo. Reason why, ayaw po namin kayong i-pressure. Hindi katulad sa ibang mga provider, lalo na pag nag-walk-in kayo sa mga car dealership or sa online, hihingan po kagad kayo ng dokumento. Minsan, pinapipirma na po kayo at may ibang pa chances na hihinga na po kayo ng down payment. Wag na wag po kayong magbibigay ng pera. Wag na po kayong pipirma
O wag po kayo magsasubmit pag hindi pa po kayo sigurado. Kailangan nakita nyo na po yung mga sasakyan, meron na kayong idea man lang bago kayo mag-submit. Pero pinakamaganda, you have come up with at least 90% of a decision na gusto nyo na po before you do anything of the three. Kami po hindi po namin hihingin yan unless otherwise, kailangan po natin talaga na kunin yung document on a case-to-case basis po yan pero on standard hindi po namin hinihingi. Alright, so sa stage 1 po natin, meron po tayong 3 steps. Step number 1 is we need to create a VIP Messenger Office. Ano po yung VIP Messenger Office? Yung VIP Messenger Office, GC lang po yun. Pero yun lang po ang terminology namin kasi we want to serve you well. Kaya gusto namin pagsilbihan kayo ng tama at maayos, no? So, magki-create po ko niyan kasi exclusive po yan at saka personalized para sa inyo. Yun yung po yung first step natin. To do that, kailangan po mag-friend request kayo sa akin kung hindi pa tayo friend kasi hindi po ako makaka-create ng group nang hindi po tayo friend, no? Tapos, so magki-create po ako niyan, no? With you and me and other business partner. At kung may ibang kasama sa decision making, let's say yung asawa ninyo, kahit na nasa Pilipinas pa yan, yung anak ninyo na bumibili, o kaibigan ninyo, pwede nyo pong i-add dyan sa GC na yan. So, nakapangalan po sa inyo yan. Yun yung first step. Yung second step po, kung ano po yung hinahanap nyo na sasabihin nyo, kasi after this video, tatawagan ko po kayo. No? Kung ano yung hinahanap nyong sasakyan, yun naman po yung isi-send namin dyan. No? Usually, magsasend kami, kung alam nyo na po yung hinahanap nyo, magsasend na kami yan 2 to 4 cars. No? We don't send yung sobrang dami kasi mas marami, mas nakakalito. Pag konti naman, parang konti lang pagpipilian natin. Mas maganda kung may definite na kayong alam, na at least may idea na kayo. Yung iba alam na nila, kuya, I want an Outlander na ganitong year, more or less 2017, 7-seater na 4-wheel drive. Yung iba alam na nila, no? So, mas maganda kung alam nyo na po. So, magsasend po kami dyan ng mga 2 to 4 cars initially, no? Yung muna isasend namin. Ngayon, sa isang sasakyan na isasend namin, at least, meron niya more or less 8 pictures na po yan, no? 8 pictures, andyan na rin yung features at detail ng sasakyan. Ano tong features and detail? Ito ba ay hybrid? Ito ba ay push start? Ito ba ay 4-wheel drive, kung ano yung mga details niya at ano yung tinakbo, ano na yung odometer niya kasi mga fresh import po to galing sa Japan, no? Okay. So, andyan na po lahat ng data. Ang pinaka-importante dyan, magkano yung weekly nito? Ito ba ay, magkano weekly nito in 3 years? Magkano ba ang weekly nito in 5 years? Usually po, yung mga budget car po namin, kami lang po ang nakakapagbigay ng budget car na under $100. Meron po tayong as low as $70. Depende po yan sa detalye ng sasakyan, no? $70 to under $100. Kotse lang po itong pinag-uusapan natin. Yung insurance po, hiwalay po yan, Iba po yung car industry, iba po yung insurance industry. Explain ko rin po sa inyo later yan. Kaya pakinggan nyo po itong mga sasabihin ko. Okay, so pag-send po namin ng mga sasakyan dyan, ng 4 to 6 na sasakyan, nandiyan na po yung detalye, yan po yung step 2. Yung step 2, yung pag-send po namin ng mga sasakyan. Ngayon, yung step 3 po, take note po, ito po yung pinaka-importante sa lahat. So pag-send po namin yan, dati itong step 3, wala po ito. Pero ngayon, meron na po kasi very important kasi pag hindi po natin ginawa yung step 3, lahat po ng pinag-usapan natin dito, baliwala. So, yung step 3 po, ito po yung 24 hours policy namin. Ano ibig sabihin ng 24 hours policy? Ito po yung communication and coordination. Kasi hindi naman po kami pwedeng manghula. Pag send namin ng sasakyan, hindi naman namin pwedeng hulaan kung ano po yung tumatakbo sa isip nyo. Meron ba kayong tanong? Meron ba kayong gusto i-clarify? May mga gusto ka pa bang isend namin? Kulang pa ba yung sinend namin? May mga tanong ka ba na hindi mo naintindihan? Ano gusto mong tanungin yung mga iba pang features na
wala doon. Kami din, gusto rin namin malaman kung ano yung nasa isip nyo. May nagustuhan ka ba? Ayaw mo ba? Nagandahan ka ba? Okay ka na ba? Nakapili ka na ba? So yung step 3 po, that's the most important part of stage 1, no? So again, yung step 1 is to create yung VIP Messenger Office exclusively and personalized para sa inyo. Step 2, sa stage 1 to ha, yung pag-send namin ng mga sasakyan. And step 3, yung 24 hours policy natin. Tapos pwedeng back and forth po yun, no? Kasi habang hindi pa tayo nakaka-come up with a decision, yun po yung ating kailangan gawin. Pwede po tayong every now and then, maybe every day, every other day, magkakaroon tayo ng parang conference call ang tawag to. Online lang naman po yun, no? At your own comfortable time. Kasi yung 24 hours policy namin, standard po yan and reasonable po yan kasi siyempre alam namin pumapasok kayo sa trabaho, kayo po ay may ginagawa sa bahay. So within 24 hours, I think that's reasonable na mag-schedule tayo. Pero just in case, no, in a event na talagang sobrang busy kayo na hindi kayo pwede, within 24 hours after namin ma-send yung last communication namin, pwede naman kayong magsabi, Kuya Percy, I am not available. Sa ganitong araw ako pwede, o pwede ako bukas, o sa isang araw, o whatever. Basta sabihin nyo lang po sa amin para hindi po, ang goal po natin dyan is to save time and not to waste time, no? Hindi naman po 100% na bibili kayo sa amin na sasakyan. We don't expect that. Wala pong ganun, no? Kahit na po kayo ni-recommend, kahit na mataas po yung trust rating namin, hindi po kami umaasa 100% kung bibili kayo na sasakyan namin. Hindi porke gumawa kami ng messenger office at we treat you really good, kukuha na po kayong sasakyan sa amin. Kasi we want you to feel relaxed, that you can walk away, you can walk out anytime. Kasi at the end of the day, kayo naman po din ang magbabayad, hindi po kami. So, siyempre, we will do our best to serve you well, no? Ang importante po rito, nagkaroon tayo ng magandang relasyon. Maaring hindi kayo makakuha ngayon, maybe in the future, no? Kuya, okay, maganda nga sana yung sasakyang in-offer nyo sa amin, kaso dun sa kabila medyo mahal, pero andun lahat nung namin yung mga features na gusto namin. O no kaya, maaring hindi kayo matuloy kumuha for whatever reason, nagkaroon ng emergency, nagbago plano, sabihin nyo lang sa amin so that we don't waste time. Kasi ito pong VIP Messenger Office na gagawin po namin, minomonitor po namin araw-araw yon. So, syempre, pag marami kaming minomonitor tapos hindi naman pala magtutuloy, sayang lang ang oras natin. Yun lang naman po iniiwasan natin. So ang mahalaga, sabihin nyo lang po sa amin kung magtutuloy po kayo o hindi, wala naman pong problema. Okay, so ngayon, tuloy na po tayo. Just in case may napili na po kayo, no? Hindi kayo nag-walk away, may napili po kayo, no? For example, Kuya, yung budget car nyo na 80 to 85, okay na sa akin yan. Ano ba yung susunod? So ngayon, kung may napili na kayo, dediretso na po tayo sa stage 2. Yung stage 2, ito po yung processing po natin. Ano? Pero hindi ibig sabihin final na po yon. So yung stage 2, continuation yan ng step 3. No? Sundan nyo po yung sinasabi ko. So step 4, magsasubmit na po kayo ng document. No? So, pero ito po yung catch. Tandaan nyo po ito. Hindi ibig sabihin, nag-submit kayo ng document, bibili na kayo o final na. Hindi po. Kasi yung binigay po namin sa inyo nung step 2 na mga information, na mga estimate lang po yun. Kasi yung iba pong mga provider, they will give you estimate that is very low only to bait you, para painan ka lang, para to lure you. No? Kami naman, kaya kami humihingi ng dokumento sa inyo para patunayan sa inyo na yung binigay namin na estimate ay tama. Unless otherwise, meron kayong hindi nasabi sa aming information that will affect a higher estimate. No? Tulad yung mga matatagal na rito, hindi naman sa mga bago, this is for yung mga resident citizen na hindi nila alam na meron pa silang mga mispayment, na bad credit sila, may mga default sila, so na blacklist sila. So may mga iba't iba kasi yung mga rason kung bakit nag-iiba.
So, ang goal namin doon sa hiningi namin yung document para to prove to you na tama yung binigay naming estimate, no? And also number 2 is to get the rate of approval nyo sa financing. Ngayon, for example, lumabas na, wari 80 to 85, ang lumabas na official yung weekly mo ay 83. For example, lumabas na yon. Yun ay official within the bracket na binigay namin. So ikaw, for example, okay na ako diyan, Kuya Percy. And then ipa-process na natin 'yan. At pag na-approve na siya, okay na yung document mo, signing na ka na. So before you sign, you have to ask all questions, no, to keep you safe, no? Kailangan protektado po kayo, no? So ngayon, kung ikaw ay okay na doon, and then delivery na tayo. So, ito po, shortcut lang po itong diniscuss ko po sa inyo na mga guideline, no? So, yung kung ano yung mga advantage nyo sa amin, ano yung mga freebies na makukuha nyo sa amin na hindi nyo makukuha sa iba, at paano yung process natin stage 1 at stage 2. So, I'll just like to get back do sa first part natin, no? Mag-ingat po tayo kasi marami pong na-overprice dito. Kaya, di ba po sinabi ko po sa inyo, ang goal po namin is only to guide you. We are not here to pressure you. We are here to protect you. Kasi marami pong na-overprice, maraming nabubudol, maraming nagkakaroon ng mga problema sa payment kasi hindi nila naintindihan yung kanilang pinasok na deal. Alright, yan po yung goal natin at saka we are in a business of helping people save more money. Ngayon, before we finish this video, explain ko na rin po sa inyo yung mga insurances. Okay, dun sa VIP Messenger Office na gagawin ko po, ano lang po yun sasakyan lang po yun Usually yung computation namin na yon kasama na po yung mga free na sinabi ko unless otherwise we mention na hindi kasama yon. Pero usually pagbigay namin ng estimate kasama na po yun, no? Pero sabi ko terms and condition applies po, no? So we will try to give everything to you. Ngayon, ano po, Kuya Percy, ano naman yung mga insurances? Bigyan ko lang po kayo. Marami pong insurances, no? Hindi po ako, disclaimer lang po, hindi po ako financial advisor. Pero ito po yung sa sarili ko lang kaalaman to guide you, no? Kayo na po ang gumawa ng sarili nyong due diligence, mag-research po kayo, magtanong po kayo sa proper authority, sa mga license provider, kung ano po yung mga insurances. Pero sa amin, yung iba po kasi na car dealer, automatic, minsan hindi na nila sinasabi, naglalagay sila. Ito yung mga tinatawag nila na mga add-ons, hidden charges, at saka unwanted charges, no? Kasi ang mga insurances dapat ini-explain sa atin bago tayo pumirma. So, para sa amin, there are two basic, no, standard insurances na kailangan natin. Number 1, ito po compulsory po to. As far as I know, compulsory po to. Hindi po tayo ma-approve ng financing company pag wala po itong insurance nito. Ito po yung comprehensive insurance, no? Mandatory po ito, no? So very important po ito na meron po tayo. So ano po, Kuya Percy, ano naman yung comprehensive? Ito po yung pag nabangga ka, binangga ka, nawala, ninakaw, binasag. Yan po yung insurance na yan, no? Kayo po kukuha niyan, pero pwede po namin kayong tulungan kumuha ng insurance na comprehensive, na pinakamababa kasi meron naman po kami mga contacts dito sa New Zealand. So, to continue, so yun po yung comprehensive insurance, no? Pero usually, naglalagay po kami ng temporary comprehensive insurance. Ano po itong temporary? Kasi po, lalo na po for delivery, let's say, kumuha po kayo sa amin na sasakyan at malayo po kayo, nasa South Island kayo, nasa Northland po kayo, naglalagay po kami ng temporary comprehensive insurance. Bakit po temporary? Ibig sabihin, pwede mo siyang palitan within 2 weeks, wala pa po kayong babayaran. Within 2 weeks, no? Hindi pa kayo magbabayad. Pero covered na po kayo. Kasi paglabas po ng sasakyan, nakapangalan na po sa inyo yan. At pag yan po ay nabangga at nagkaroon po kayo ng disgrasya o na-disgrasya man siya,
kayo po ang mananagot yun. Yun po ang importansya kung bakit kami naglalagay ng temporary insurance, no? So, kung sa tingin nyo naman yung nilagay namin na temporary insurance ay okay na sa inyo, mababa na siya, ituloy nyo. But we encourage you to remember na temporary lang yun. Within 2 weeks, wala kayong babayaran, pwede kayong mag-canvas to different providers. Madali lang naman yan, i-google mo lang, no? Okay, so yan po yung comprehensive insurance, mandatory po yan. Okay, ano naman po yung, Kuya Percy, sabi mo dalawa yung basic at saka standard. Yung pangalawa, ito yung MBI. Ano yung MBI, Kuya? Ito yung mechanical breakdown insurance, no? We strongly recommend this one. Pero optional po ito, no? O tandaan nyo po, optional. Ibig sabihin, ma-approve ka ng insurance kahit ng financing pala company kahit wala kang MBI. Pero kuya, bakit mo nire-recommend yan? Kasi dito sa New Zealand, marami ritong uphill, maraming downhill, maraming pa-curve, at halos lahat ng sasakyan dito ay automatic transmission, no? Hindi naman sigurado, pero isa sa mga common na nasisira ay ang transmission. Pag nasira yung transmission mo in 4 years, 3 years, 5 years, 2 years, ang pinakamaliit na gagastusin mo ay $6,000. As far as I know, $6,000 sa repair. So, napakalaki pag wala ka. Samantalang, eto, for example, yung nakuha mong is 83 lang, di ba? Yung weekly. Kasi kotse lang yon. So, magdadagdag ka lang ng between $8 to $10, meron ka ng mechanical breakdown insurance. Yun naman ang advantage mo pag meron kang insurance, no? So, sagot na niya. Tapos, ang maganda pa nito, let's say, for example, nasa Auckland ka, bumiyahe ka ng Rotorua, South Island, nag-out of town kayo, and then at 3 a.m. in the morning, nasiraan ka, may kasama na po tong roadside assistance. So, may pupunta po sa inyo, na mag-a-assist po sa inyo, either na flat yung gulong mo, na flat yung baterya mo, na diskarga, na iwanan mo yung susi sa loob ng sasakyan mo, may pupunta sa inyo to assist you. Kahit saan sa New Zealand, 24/7 po yun. At kung kasakasakaling hindi umandar yung sasakyan mo, yung computer, nagka-problema or whatever, complicated situation, hindi na talaga umandar, itotow yung sasakyan mo to the nearest auto shop. So yun po, at least meron po kayong peace of mind, no? So yan po yung maganda po sa ating MBI, no? $8 to $10 lang, may peace of mind ka na. Pero again, optional lang po yan. Hindi po yan mandatory, hindi po yan compulsory. Pero ito po, no, may sasabihin po ako sa inyo, may isi-share po ako sa inyo mga situation. Tulad po, nung isang araw, meron po tayong kabayan na naiwan niya yung susi sa loob ng sasakyan, no? Tapos nakapag-park yata siya doon, may oras lang or whatever, na-fine siya, no? Yung iba naman natutow dahil hindi na nila matanggal yung sasakyan, nagbayad sila ng, I think it's about $200 to $300. Kasi wala silang magawa, kailangan nila kumuha ng specialist para buksan yung sasakyan nila. Pero kung meron kang MBI, pati yung naiwan mong susi, na-discarga yung naubusan ka ng gasolina, na-flatan ka, may pupunta sa'yo. Anywhere in New Zealand, 24/7, no? So, ito naman, yung isang kabayan natin, no? Bumiyahe, taga-Auckland siya, na-assign siya ng 1 day na trabaho sa Hamilton. That's only barely an hour travel from Auckland. Inabot na siya ng gabi ron. Ngayon, naiwan niya nakabukas yung park light. Ngayon, nag-uwian na lahat ng mga kasama niya. Hindi niya ma-start yung sasakyan. Tumawag sa akin, Kuya Percy, hindi ko ma-start yung sasakyan. Kakukuha lang niya siguro mga few days ago lang. Ngayon, sabi ko, may MBI ka ba? Oo, kuya. O tawagan mo. So, akala nga niya mag-overnight na siya doon kasi wala nang tutulong sa kanya. Lahat ng kasama niya nagsialisan na.
In 15-20 minutes, dumating yung, roadside assistance. Nakauwi siya, sabi niya, kala ko, matutulog na ako doon, kuya. So, yan, yan po, mga kabayan, yan po yung parang mga guide lang po ito. Ito lang po yung guide ng ano natin, no? So, to wrap up this discussion, so, kung kayo po ay nag-i-inquire sa akin, again, relax lang po kayo, wala pong pilitan. Kailangan po pasok sa budget nyo, pasok sa plano nyo, at gusto nyo yung sasakyan. You can walk away anytime, you can walk out anytime, wala pong pilitan. Hindi po namin kayo hihingan ng pera, ng dokumento, at hindi po namin kayo papipirmahin until you are ready to finalize yung deal nyo po. Ngayon, Kuya Percy, ano ba yung mga importanteng mga dokumento, no? Ano pa yung mga importanteng information? Ngayon, pag napanood mo itong video na to, kailangan ko, maaring nabigay mo na o maaring hindi pa. Ito yung mga basic information na kailangan ko, no? Isasama ko rin to sa ite-text ko sa iyo or i-message ko sa iyo. Kailangan ko ng full name mo kasi may mga nagtatanong din sa akin, hindi nasasabi yung pangalan. Kuya, gusto ko mag-inquire sa ganito sasakyan, 7-seater, etc., etc. Hindi nasasabi, nakakalimutan. Siguro nagmamadali. So, kailangan ko ng full name, number 1. Number 2, location mo. Kahit yung location lang, hindi na kailangan yung address. Let's say, South Island, kaya Rotorua, o yun lang. No? East Auckland, o bahala na kayo. Visa, number 3. Job description, number 4. Number 5, license. Ito ba ay Philippine license? Full license ba to? Restricted, learners. Yan. Kailangan number 6. Ito ba ay cash o financing? Kailangan ko rin malaman, syempre para malaman ko kung paano kita tutulungan. Ngayon, kung cash naman, ano yung budget mo? Ano yung minimum? Ano yung maximum mo? Para at least alam ko kung ano yung lalaruin natin. Kung financing naman to, magkano rin ang budget mo weekly? Kuya Percy, lalo na pag nagtatanong po tayo, kailangan maging realistic po tayo, no? Lalo na kung mga 4-wheel drive, mga mamahalin at modelo, syempre medyo mataas. Dapat mag-research din po kayo. O let's say, kung wari, budget car lang, yung mga mumurahin. Kuya, yung pang startup lang, yung mga mumurahin. Ano bang budget mo? Siguro, kuya, 80 to 90, kuya. Or 85 to 95. Yan ang budget mo. Sasabihin nyo sa akin, no? So, wala namang masama ron, no? Kahit na mababa pa yan, pero mas maganda maging realistic po tayo, no? Tapos, number 7, importante po, masabi nyo rin po sa akin, yung kotseng hinahanap nyo, yung brand at model. Mas maganda po, kung yung mga detalye, alam nyo na. No? Kung hindi nyo po alam, andito kami to guide nyo. Yung iba kasi, kuya, wala akong alam sa sasakyan. Pwede ba, paki-guide mo na lang ako kung paano ako kukuha ng sasakyan. So, yung iba, ginaguide namin, nagsasend kami ng iba't ibang mga option. Hatchback, basta hatchback, lahat ng hatchback na namumurahin, sinesend namin sa kanila. No? So, mas maganda, lalo na yung mga ito ba ay hatchback? Ito ba ay sedan? Ito ba ay SUV? Ito ba ay van? Ito ba ay youth o pick-up? No? Ito ba ay 5-seater? Ito ba ay 7-seater? Hybrid ba to? 4-wheel drive? So, mas maganda, mas maraming detalye, mas madali ko kayong matutulungan, no? So, importante yung brand at model, no? So, yan. At ang maganda din po, no? Bago ko po tapusin, may nalimutan po ako, no? So, para makagawa po ako ng group chat o ng VIP Messenger office nyo dun sa stage 1, kailangan po mag-friend request kayo sa akin para mag-connect po tayo. At kung kayo po ay nag-connect sa akin through Facebook Messenger, mas maganda i-provide nyo na rin po yung inyong mobile account. So dito sa sa information like sa full name, location, visa, job description, kailangan ko rin po rin job description nyo, license, tapos kung cash ba to o finance, yung car, anong model, at yung anong brand, isama nyo na rin po dyan yung inyong mobile number at yung link na rin ng inyong Facebook. Okay? So, yan lang po mga kabayan. So, ito lang po yung aking information sa inyo. Panoorin nyo na lang po ito. Sana nag-guide ko po kayo na maayos. No? Ulitin ko po. So, kung ito yung mga information na kailangan ko, no? Full name, location,
visa, job description, license, kung bibili niyo ba niyo to, cash ba to o financing, at ano yung budget nyo. Kung cash, ano yung budget mo ng cash, minimum maximum, pag weekly, minimum maximum, pag ito ay pina-finance nyo. Yung car, ano bang brand, mas maganda kung may mga detalye pa, ito ba ay hatchback, ito ba ay sedan, ito ba ay SUV, ito ba ay van, ito ba ay youth, 4-wheel drive, 5-seater ba, hybrid, or all information na pwede nyong sabihin sa akin. So yan po, maraming salamat po sa pakikinig ninyo. So kaya ko po ito ginawa para pwede nyo pong ulit-ulitin, pwede nyo i-share sa inyong mga asawa, kung sino yung mga deciding people na kasama po dun sa group nyo. No? Maraming salamat po sa inyong tiwala at we will do our best to give you the best deal na pinakamababa. Kasi kung ano yung plano mo, yan din ang plano ko, no? Kahit na nag-iisip lang po kayo, kahit na nagpaplano pa lang po kayo, yung plano nyo, yun din po yung plano namin. Kailangan pasok sa budget nyo, pasok sa plano nyo, at gusto nyo po yung sasakyan. Maraming salamat po mga kabayan. Ito po si Kuya Percy, no? From Best Budget Business Center, Best Budget Cars, best na, budget pa, saan ka pa?